would like to give my biggest congratulations for the progression and the innovation that the government of General Trias is providing to thoroughly uplift the city of General Trias, and the province of Cavite takes pride and always rooting for the progression of the city. Bilang inyo pong kinatawan sa ika-6 na distrito ng lalawigan ng Cavite, ay pinagmamalaki kong ipahayag ang aming buong suporta at hikain sa ating mahal na mayor na gawing mas progresibo, mas ligtas, mas maunlad ang mahal nating lungsod. Ngayon, narito po ako sa inyong harapan, nag-uulat na ating maging matagumpay at maglahat po ng ating mga susunod pang mga hakbang tungo sa isang mas progresibong lungsod. Kaya ang sabi nga po nila, basta alagang Ferrer, everyone is in good hands. Public office is a public trust. Malaking biyaya mula po sa Panginoon at sa inyo, sa taong bayan. Ang inyong patuloy na pagtitiwala sa aming lahat upang kami po ay bigyan nyo ng pagkakataong mapaglingkod. Mga kababayan, mga minamahal, ipinagmamalaki ko po at ipinagmamalaki nating lahat ang ama ng lungsod ng General Trias, kagalang-galang Luis John A. Ferrer IV. Naging posible ang ating mabilis na pag-unlad dahil una sa Diyos na siyang araw-araw ay hindi tayo pinababayaan. Siya ang gumagabay sa atin sa araw-araw. Pangalawa po, dahil po sa tiwala ng bawat isang gentrisenyo, at pangatlo po ay dahil po sa pagkakaisa po nating lahat. Mataas po ang ating pangarap para sa ating lungsod at patuloy po ang ating pagsusubikap upang maging abot kamay po ang lahat ng ito. Dahil sa pagkakaisa, napagtatagumpayan natin ang lahat ng hamon na kinakaharap bilang isang komunidad. At dahil sa ating pagkakaisa, tuloy-tuloy ang ating pag-unlad at unti-unti na po tayong lumalapit sa ating mga pangarap. July of 2023, binuksan po natin ang 12-kilometer General Trias-Tansa Bypass Road on June 2024 upon our inauguration. We conducted an inauguration of the 2-kilometer Maple Grove to General Trias Poblacion. The city also allocated funds for the construction and improvement of access roads. Particularly, halos tapos na po ang ating Navarro-Alapan Bridge. Ngayong taon din po, katuwang ang City Government of Dasmariñas. Nabuksan na po natin ang General Trias-Dasmariñas Diversion Road. Masaya rin po tayong iulat na mula po nung tayo naupo bilang punong lungsod ay nakaka-100 proyekto na po tayo hanggang sa kasalukuyan. Sinimulan na rin po natin ang kauna-unahang multi-level housing project sa Barangay Buena Vista Tres. Kasabay po sa ating pag-angat ng ating ekonomiya ay ang pananatili ng katahimikan at kaligtasan ng ating lungsod. Una po dito, ang paglalagay po natin ng 286 units of 100 to 150 watts solar-powered street lights across major thoroughfares. No, sa 2.5 taon, napag-turnover na po tayo ng 14 na PNP vehicles at isang SWAT vehicle sa ating hong kapulisan. Kami ho, ni Kong Oni, kung pagmamalaki po namin pinapagmamalaki, tayo ay isa sa iilang syudad sa buong Pilipinas na hindi pumayag magkaroon ng pogo. Sa ating disaster preparedness projects po, kung makikita nyo, kapag may banta ng bagyo, kami ho ay nakaantabay at laging nakahanda na umagapay
para sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan ho, ay madagdagan pa ho tayo na 2 fire stations. Isa sa Barangay Biklatan at isa ho sa Barangay Poblasyon. Bukod po sa ating City Health Complex sa Barangay Pinagtipunan, naipatayo na po natin sa tulong din po ni Senator Bongo ang ating Super Health Center sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago. At sa isang linggo po ay atin ang formal na bubuksan ang isa pa pong dialysis center sa Stateland sa Manggahan. Nagkaroon na rin po tayo ng mga karagdagang ambulansya, patient transport vehicles at patient transport facility na tatawagan nyo sa Barangay Pinagtipunan pag kailangan ng ambulansya. Sa isang taon po, manganak po ng bagong Super Health Center at ito po ay ipapatayo po natin sa Barangay Pasong Kawayan 2. Inilusad po natin noon last year ang Alagang Ferrer, Alagang Gentry Caravan. Nais ng inisyatibong ito na dalhin sa iba't ibang barangay at ilapit mismo sa ating mga mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan lokal. Ang ating garbage collection system ang isa po sa ating mga tinutukan sa ating unang 100 araw. Pangunahing layunin po natin ang mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran at mapangalagaan ang ating kalikasan. Mula taong 2005 hanggang sa kasalukuyan, taon-taon, ang lahat ng mga estudyante sa publikong paaralan ay nabibigyan po natin ng libreng school supplies at hindi po natin yan pinababayaan. Masaya ko pong ibabalita sa inyo na matagumpay po tayo na pag-install ng solar energy system sa ating key government facilities tulad ng ating City Hall. Gayun din po sa ating 36 na pampublikong paaralan. Isang prioridad ng pamahalaang lungsod ang pagkakaroon ng eco-friendly o green spaces sa ating lungsod. Yung ginawa ho noong panahon ko, yung City Park sa San Juan, at ngayon po ay ginawa naman po natin ang People's Park sa Barangay Biklatan. And hopefully, by middle of next year, ay ma-experience din po natin ang People's Park 2 sa Barangay Navarro. Kasabay po nito ang ating social services na nangangalaga sa ating mga mahal na senior citizens. Tuloy-tuloy din ang ating financial, medical at burial assistance sa mga kababayan natin na nangangailangan. We are organizing Kasalang Bayan twice a month. And mass wedding is held 3 times a year. Patuloy po ang ating pagdaraos sa iba't ibang aktibidades upang patuloy na mapalakas ang turismo sa ating lungsod. Kabilang dito po ang taunang Venetiana Festival at yung Grand Pasayo. Bubuksan na po natin this year ang Bacau High School at ang Biklatan Senior High School. Sa susunod na taon ho, next year, matapos na rin po ang another 68 new classrooms sa Santiago Integrated High School, Santiago Elementary School, Navarro Elementary School, Tropical National High School, at Luis Ferrer III Memorial Elementary Schools. Ang ating pamahalang lungsod po ay patuloy nagbibigay ng mga aklat at ngayon ho, pati musical instruments sa ating DepEd at sa Division Office. Ipapabahagi rin po tayo ng mahigit 2,000 laptops sa ating mga guro. Pinaganda po natin ang lahat ng daycare centers sa General Trias. Napagbigay din po tayo ng mga service vehicles sa ating pampublikong paaralan sa ating mahal na lungsod. Sa ating pong education assistance mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, naglaan na ho tayo ng 40 million worth of EDUC assistance. At sa patuloy na ating pahipagtulungan sa pribado sektor, inilusad po natin last June ang General Trias LPU Cavite Full Scholarship Program sa 25 deserving estudyante natin
para hanggang sila po ay makatapos ng pag-aaral. Magtatayo ng National University sa siyudad ng General Trias. Sa taong 2022, halos 1,000 individual na po ang nakapagtapos sa iba't ibang programa ng ating CSW Training and Productivity Center. Naglusad po tayo ng Information and Communication Technology Training para sa karagdagang kaalaman sa paggamit ng Canva, Microsoft Office at iba pa. Samantalahin natin ang economic boom sa General Trias. Samantalahin namin ang pagdami ng negosyo sa General Trias. Samantalahin natin ang pagdami ng mga negosyante na mumuhunan sa General Trias. Dahil mas maraming negosyante, mas maraming investment, mas maraming trabaho ang magbubukas ng pinto para sa Gentrisenyo. Tinutukan din po natin ang ating local dairy industry na siyang pinagmula ng ating One Town, One Product. Nilusad na rin po natin ang Gentry eBOS o Electronic Business One-Stop Shop. Mula sa manual at paper-based procedures, digital na po ngayon ang proseso ng pagkuha ng business permit. Ang ating pamahalaan lungsod po ay lalong pinagkatiwalaan ng mga mamumuhunan. Last year alone, we have welcomed into our city the Unilever expansion for production of their personal care and hygiene products. Nakikita na po natin ang development sa Maple Grove by Mega World. Nakikita na po natin ang development mula sa federal lands. Nakikita na rin po natin ang development mula sa ProFriends and Antel Land Holdings. Federal land po ang River Park sa 600-hectare mixed-use development project. Nag-groundbreaking na po ang ST Telemedia Global Data Center. Nitong 2024 din po, ginanap ang blessing at groundbreaking ng Uniqlo sa ating lungsod. Sinimulan na rin po ang paggagawa ng isa sa pinakamalaking SM Mall sa buong rehiyon. Dito po ito located sa Barangay Pasok Camachine 2. Lahat po ng mga ito ay tagumpay natin. At ito po ay dahilan sa pagtutulungan natin bilang nagkakaisang lungsod. Patunay ng ating maayos na pamumuno ay ating pagkilalang natatanggap mula po sa iba't ibang ahensya ng pribadong sektor. Ang lakas ng ating lungsod ay nasa ating pagkakaisa. Aking pakiusap, let's all join forces for a more progressive city of General Trias. Maraming